May mga regalo na hindi nabibili ng pera. May mga paalam na hindi binibigkas. At may mga liham na huli na nating nababasa. Hindi pera ang laman ng sobre, pero binago nito ang buong buhay niya. Tahimik ang bahay ng umagang iyon. Walang ingay ng radyo, walang tunog ng kutsara sa tasa. Isang karaniwang araw, o iyon ang akala niya. Sa ibabaw ng mesa, may isang sobre, walang pangalan, walang paliwanag, para bang simpleng papel lang, na naghihintay mapansin. Ang ina, tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. May ngiti sa labi, pero pagod ang mga mata. Parang may gustong sabihin, pero piniling manahimik. Dumaan ang anak, nagmamadali. "Mamaya na po, ma," sabi niya, kahit hindi naman tinanong. Hindi niya napansin ang titig ng kanyang ina, puno ng pagmamahal at paalam. Gabi na nang maalala niya ang sobre. Pagod ang katawan, mabigat ang dibdib. Binuksan niya ito, at doon nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. "Anak, kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako sa tabi mo. Huwag kang malungkot, ganito talaga ang buhay. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Hindi kita pinalaki para maging perpekto, kundi para maging mabuting tao. Kung napagod ka, huminto ka. Kung nadapa ka, bumangon ka. At kung nagkamali ka, mahal pa rin kita. Patawarin mo ako kung minsan wala akong maibigay, pero sana ramdam mo, ibinigay ko ang lahat ng kaya ko. Mahal na mahal kita, anak." Hindi niya napigilan ang luha. Doon niya naintindihan kung bakit may kakaibang katahimikan ng bahay. Ang sobre pala, ang huling yakap ng isang ina. Kung may magulang ka pa, yakapin mo sila, sabihin mong mahal mo sila. Huwag mong hintayin na isang sobre na lang ang magsabi ng lahat ng hindi mo nasabi. Kung may sasabihin ka sa iyong ina ngayon, ano iyon? Basahin ko ang bawat sagot ninyo. At kung naantig ka sa kwentong ito, share mo. Mag-like, mag-subscribe at pindutin lamang ang notification bell para mas marami pang kwentong may aral at makaalala sa halaga ng magulang. Maraming salamat po. Thank you for watching and supporting Gerald Discovery Channel. Abangan every Friday at 7 p.m.